Wellman TV. Jeric Agosta. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 1091 hanggang 1100. Ilang saglit na naisip ni Rubus. Talaga bang nagpaplano ka na makipag head-to-head sa Eulogian Club? Siya inquired, eyeing Jeric. Isang flash ng determinasyon ang nagliwanag sa mga mata ni Jeric. Nakagawa na sila ng kanilang hakbang, sinira ang gusali ng aming kumpanya at nagdulot ng mga casualty sa aming mga tauhan. Wala kang ibang pagpipilian kundi ang labanan sila hanggang dulo. Sumeryoso ang mukha ni Rubus. Jeric, naiintindihan mo ba talaga ang lakas ng Eulogian Club? Panatilihin ang isang matatag na tingin, sumagot si Jeric, ginagawa ko. Ang Eulogian Club ay napakalakas, na may 3,000 manggagawa ng kasamaan at 100,000 tagasunod. Pero gaano man kalaki ang bilang nila, hindi ako natatakot. Hindi maiwasan ni Rubus ang pag-iingat sa kanya. Mangyaring, Jeric, mag-ingat. Bagamat hindi niya moari ang pinanggalingan ng kumpiyansa ni Jeric sa paghamon sa napakalaking puwersa ng Eulogian Club, nakita niya sa mga mata ni Jeric ang hindi natitinag na pagpapasya. Ito ang uri ng kumpiyansa at determinasyon na hindi karaniwang makikita sa isang taong kumikilos ng walang ingat. Salamat sa iyong konsam, Rubus. Mag-iingat ako. Paniniguro ni Jeric sa kanya. Kahit na si Rubus ay kanyang kapatid na banyaga, ang katotohanan na pumunta siya dito para lamang bigyan siya ng babala tungkol sa Eulogian Club. Si Rubus, na may sinseridad sa kanyang mga mata, ay nagsabi, Jeric, kung mayroon akong anumang paraan upang tumulong, ipaalam mo lang sa akin. Alam niya na ang ilang martial god sa kanyang estate ay halos hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa mabigat na puwersa ng Eulogian Club. Gayunpaman, talagang gusto niyang tumulong. Naalala niya kung paano si Jeric, sa kabila ng pagkakaroon ng pagkakataong kontrolin ang kanyang buong stake sa mga kumpanya ng Kenda at Donald, ay magiliw na ibinalik sa kanya ang 10% ng mga bahagi. Kaya gusto rin ni Rubus na tulungan si Jeric bilang kapalit. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Jeric, na nagsabing, Rubus, pinahahalagahan ko ang alok, ngunit mas mabuti kung hindi ka makakasama dito. Kung target ako ng Eulogian Club at pagkatapos ay hahabulin ka, baka hindi kita maprotektahan. Si Jeric ay taos-puso sa kanyang mga salita. Hindi niya maaaring bantayan si Rubus sa buong orasan. Sa napakaraming bilang ng Eulogian Club, mahirap para sa kanya na palayasin ang mga ito habang tinitiyak ang kaligtasan ni Rubus. Kaya, hindi niya gustong gumawa si Rubus ng walang kabuluhang sakripisyo. Bakas sa mukha ni Rubus ang pagkapahiya nang marinig ang sagot nito, kuya mo ako, pero kapag kailangan mo ako. Wala akong silbi at kailangan kong isaalang-alang ang pagtakas. Medyo nakakahiya, he lamented. Inaliw siya ni Jeric. Rubus, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ang Eulogian Club ay napakalakas. Pinakamabuting umiwas ka sa kanila. Kung ilalagay mo sa panganib ang iyong buong pamilya para sa akin, ito ay isang malaking kawalan. Kabanata 1092. Tumango lang si Rubus bilang pagsang-ayon. Huwag kang mag-alala, tiniyak sa kanya ni Rubus Jeric. Haharapin ko ang The Rat mula sa Eulogian Club sa lalong madaling panahon. Hindi pa siya nakakatapos magsalita ay tumunog ang phone niya. Hinugot ito ni Abe's, napansin niyang si Spencer ang tumatawag. Isang kislap ng pag-asa ang kumislap sa kanyang mga mata. Parang kinaya ni Spencer ang sitwasyon. Sinagot niya ang tawag. Hellas, Spencer, kamusta ang mga sitwasyon mo? Tanong ni Jeric. Mr. Agosta, ayon sa iyong mga tagubilin, sinundan ko ang sasakyan ni Ethan sa labas at napadpad ako sa base ng Eulogian Club, ulat ni Spencer. Pinuri siya ni Jeric. Mahusay na trabaho bantayan ang locus yung iyon at ipaalam sa akin ang anumang mga pag-unlad. Mr. Agosta, may aktibidad sa kanilang base mga kalahating oras ang nakalipas. O anong nangyari? Humigit kumulang 10 helicopter ang dumaong doon, at mahigit 100 nakadamit na matatanda ang dumating. Lahat sila ay tila mga martial gods. Sagot ni Jeric. Got it. Mukhang nagpadala ang Eulogian Club ng malaking bilang ng mga reinforcement upang suportahan ang kanilang base sa Newville. Patuloy na manood. Naintindihan. Mr. Agosta. Kasama niyan.
Tinapos ni Spencer ang tawag, at itinago ni Jerick ang kanyang telepono. Si Rubus, na nakaupo sa tapat ni Jerick, ay narinig ang buong pag-uusap. Nanlaki ang mata niya sa pagtataka. Ipinadala ni Jerick si Spencer upang subaybayan ang base ng Eulogian Club, at ngayon ay pinalakas sila ng 100 marshal. Ang paghahayag na ito ay talagang nakagugulat. Gayunpaman, sa pagharap sa posibilidad na harapin ang daan-daang mga martial gods ng Eulogian Club, walang bahid ng gulat sa mukha ni Jerick. Natagpuan ni Rubus ang kanyang sarili na nagtatanong kung gaano kalakas si Jerick na manatiling maayos sa ganoong sitwasyon. Habang bumabaha ang mga kaisipang ito sa isip ni Rubus. Tumayo si Jerick, sinabihan siya, Rubus. May mga bagay akong aasikasuhin. Maghintay tayo sa ibang pagkakataon. Si Rubus ay matamang tumingin sa kanya at nagtanong. Pupunta ka ba sa outpost ng Eulogian Club sa mga suburb? Bahagyang nagulat, sumagot si Jerick, alam mo ang tungkol sa kanilang suburban base. Paliwanag ni Rubus sabay tango. Kahit na ang Eulogian Club ay nagpapanatili ng mababang profile sa novel, lahat ng 5 pangunahing pamilya, sa pagkarga ng mga hub arts, ay kaanib sa kanila. Sa pamamagitan ng anumang koneksyon. Napunta ako upang malaman ang tungkol sa kanilang outpost sa mga suburb. Hindi naramdaman ang pangangailangang itago ang anuman, kinumpirma ito ni Jerick. Oo, papunta talaga kami doon. Kabanata 1093. Sinabi ni Rubus na may pag-aalala sa kanyang mga mata, narinig ko ang iyong tawag. Mayroon silang 100 martial gods na nagpapatibay sa suburban base na iyon. Kakayanin mo ba ang marami? Isang nakaka-relax na ngiti ang naglaro sa mga labi ni Jerick nang bigyan siya ng katiyakan. Huwag kang mag-alala, Rubus. Kung sasabihin kong ayos lang, gagawin iyon. Pagkatapos ay idinagdag niya, kung talagang nag-aalala ka, maghintay ka rito, at magdadala ako sa iyo ng magandang balita. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip. Sumang-ayon si Rubus. Sige, mananatili ako dito at hihintayin ang iyong magandang balita. Tumango si Jerick bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay bumaling siya sa 6 na babae sa sopa, kasama si Lillian, at sinabing, maglakbay tayo sa suburb. Muling natigilan si Rubus. Seryoso bang pinag-iisipan ni Jerick na dalhin ang kanyang 6 na kasintahan sa suburban outpost ng Eulogian Club? Hindi ba masyadong delikado iyon? Naisip niya. Gayunpaman, ang 6 na babae ay hindi nagpakita ng takot, kaagad na sumang-ayon. Siyempre, Jerick. Labis na namangha si Rubus, ang mga mapangahas na babae. Naisip niya. Ngunit nilunok niya ang mga salitang sasabihin niya, napagtanto na kung alam ni Gilmore ang daang martial gods na ipinadala ng Eulogian Club, tiyak na alam niya ang mga panganib na kasangkot. Ang katotohanang dinadala pa niya ang 6 na babae ay nagpapahiwatig na siya ay handa na mabuti sa anumang mangyayari sa hinaharap. Sa isiping iyon, napahawak si Rubus sa kanyang dila. Pagkatapos magpaalam, lumabas si Jerick at ang kanyang mga kasama, kung saan naghihintay sa kanila ang isang Rolls Royce. Ito ang luxury car na natanggap ni Jerick bilang bahagi ng yaman at ari-arian ng pamilya Hobart. Sa harapan ng sasakyan, nakatayo si Tillman, nasa gilid nina Xavier at William. Binuksan ni Tillman ang pinto ng driver's side para kay Jerick, habang sina Xavier at William ang nagbukas ng mga pinto sa likuran. Bago pumasok, tumingin si Jerick kay Tillman at sinabing, ipinagkakatiwala ko ang ari-arian sa iyong pangangalaga, Tillman. Sa huli, sinulyapan niya si Rubus, na lumabas din para paalisin siya. Pagkatapos ay idinagdag niya, at tiyakin ang kaligtasan ni Rubus. Mataimtim na tumango si Tillman. Oo, Mr. Agosta. Pagkatapos ay umupo si Jerick sa driver's seat, habang si Lillian at ang iba pang 5 babae ay umupo sa loob ng marangyang Rolls Royce. Tama, walang kasamang martialists mula sa Dragon Sect si Jerick sa kuta ng Eulogian Club sa mga suburb. Maging sina Tillman, Xavier, at William ay nanatili sa manor. Habang umuungal ang Rolls Royce sa buhay, si Jerick ay nagmaneho palabas ng manor. Sa isang burol sa suburbs nakatayo ang outpost manor ng Eulogian Club.
Ang malawak na manor ay abala sa mga apprentice ng Eulogian Club na nakasuot ng maitim na uniforme, nagpapatrolya na may matalas na mata. Sa loob ng engranding mansyon, ang maluwag na sala ay napuno ng nakadamit na matatanda. Sa isang sulyap, makikita na mayroong mahigit 100. Kabanata 1094. Si Blaze, ang makasalanan, ay nakatayo sa gitna, humarap sa asembleya. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatid ng Eulogian Club para sa pagtulong sa akin. Tatlong nakadamit na matatanda na may ginintoang sinturon ay sabay-sabay na tumugon, Blaze, lahat tayo ay miyembro ng Eulogian Club. Bakit ang mga formalidad? Tsaka nandito kami sa utos ng Kalto. Maaari mo ba kaming punan sa Jeric na ito? Ang tatlong ito, na may suot na gintong sinturon, ay kabilang sa mga nangungunang makasalanan ng Eulogian Club, katulad ni Blaze. Pinangunahan nila ang halos daang martial gods na naruroon. Tumango si Blaze. Siyempre, Henry, Oliver, at Mason. Hayaan mong ibahagi ko ang nalalaman ko tungkol kay Jeric. Pagkatapos ay idinetalye niya ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Jeric, mula sa kanyang makapangyarihang impluwensya sa Eldorei hanggang sa kung paano niya nakuha ang yaman at ari-arian ng pamilya Cuevas, pamilya Ross, at lahat ng 5 pangunahing pamilya sa loob lamang ng ilang araw. Ikinwento rin niya kung paano malubhang nasugatan ni Jeric si Ethan at hiniling ang pagsuko ng Eulogian Club. Matapos marinig ang salaysay ni Blaze, ang tatlong masasamang may sinturon na ginto, sina Henry, Oliver, at Mason, kasama ang halos daang martial god na dala nila, lahat ay nagpahayag ng galit. Masyadong mayabang ang Jeric na ito. Blaze, Henry, Oliver, Mason, mag-utos. Harapin natin siya pao. Pagkatapos ay humigit kumulang 100 martial gods ang sabay-sabay na sumigaw, na marubdob na winawagayway ang kanilang mga braso. Marahang iwinagayway ni Blaze ang kanyang mga kamay, hinarap ang sumisigaw na mga masasamang loob. Lahat, huminahon ka. Matapos ulitin ito ng ilang beses, ang mga tinig na puno ng galit sa wakas ay tumahimik. Tumingin si Blaze sa mga masasamang may gintong sinturon na sina Oliver, Mason, at Harry, at sinabing, mga Ginoo, dahil dumating na ang inyong mga reinforcement, hindi na natin kailangang maghintay pa. Pumunta tayo sa mansyon ni Jeric sa Nouvel at hulihin siyang buhay. Si Oliver at ang dalawa pang may gintong sinturon na masasama, na sabik na makuha ang kanilang mga kamay kay Jeric, ay tumango bilang pagsang-ayon. Sige, hulihin natin itong Jeric. Ipapakita namin sa kanya kung ano ang mangyayari kapag tumawid ka sa Eulogian Club. Habang nagsasalita sila, ang tatlong masasamang may sinturon na ginto ay tumayo sa galit. Nang ilalabas na sana nila ang kanilang mga tripulante palabas ng sala, biglang pumasok ang isang apprentice ng Eulogian Club. I'm here to report to the leaders na may human-ong sasakyan sa labas ng gate ng manor namin. Ang tao sa loob ay nagsasabing si Jeric. At nais niyang makilala ang mga namamahala sa Eulogian Club. Sa paglabas ng mga salita sa bibig ng baguhan, kumalat ang mga bulungan sa buong bulwagan. Ano? Kaya, si Jeric ay pumunta sa amin sa kanyang sariling kagustuhan. Tamang-tama yan. Nagel iligtas sa atin ng problema sa paghahanap sa kanya. Sina Blaze, Oliver, Henry, at Mason, ang 4 na masasamang may sinturon na ginto, ay nagsusuot ng mga nalilitong ekspresyon. Hindi pa nga nila hinahanap si Jeric, papunta na siya sa kanila. May nangyari dito. Bagamat kakaiba ang sitwasyon, lumipas ang isang tingin sa pagitan ni Blaze at ng iba pang tatlong masasamang may gintong sinturon. Nawala ang takot sa kanilang mga mata. Kahit na ang hitsura ni Jeric ay hindi inaasahan at ang sitwasyon ay maaaring mangyari sa nakakagulat na paraan, mayroon silang humigit kumulang 130 masasamang kasama. Ang ilan sa kanila ay maaaring martial kings o grandmaster, ngunit 70% sa kanila ay martial gods. Sa mahigit 100 martial gods sa kanilang panig, dapat ba talaga silang matakot kay Jeric? Kaya, inutusan ni Blaze ang apprentice, buksan mo ang mga gate ng manor, papasukin mo siya. Tumango ang apprentice at mabilis na umalis para isagawa ang utos. Bumaling sa iba pang tatlong masasamang may sinturon na ginto,
sinabi ni Blaze, lumabas tayo at tingnan natin. Tumango si Oliver at ang dalawa pa bilang pagsang-ayon. Ang apat na masasamang may sinturo na ginto, na sinundan ng kanilang entourage na mahigit 100 miyembro, ay lumabas sa mansyon. Bumubuo ng 3 hanggang 4 na linya sa maluwang na lugar sa labas. Kabanata 1095. Why pagkatapos, isang Rolls Royce ang nagmaneho sa manor. Mabilis akong huminto sa harap ng mansyon. Bumukas ang pinto ng driver, at lumabas si Jeric. Halos sabay-sabay na bumukas ang pinto sa likod, at bumaba ang 6 na babae, kabilang sina Lillian at Claire. Nang makalabas ng kotse ang makapidyo hiningang magandang si Lillian at 5 iba pang babae, hindi lamang nagliwanag ang mga gwardya ng Eulogian Club sa nakita, kundi maging ang maraming masasamang loob na nagtipon-tipon sa harap ng mansyon ay kuminang sa kanilang mga mata. Ang mga masasamang ito, na kilalang-kilala sa kanilang pagiging mapang-akit, ay kumidnap ng hindi mabilang na mga babae sa kanilang panahon. Kaya, nang makita nila si Lillian at ang kanyang nakamamanghang mga kaibigan, bawat isa sa kanila ay nadama ang kanilang mga puso na kumikilos sa masasamang intensyon. Si Jeric, kasama sina Lillian, Claire, at ang iba pang 4 na babae sa hila, ay huminto mga 15 talampakan ang layo mula sa pagtitipon ng mga manggagawa ng kasamaan. Nanlamig ang mga mata ni Blaze habang nakatitig sa kanya at nagtatanong. Ikaw si Jeric. Tumango lang si Jeric. Tama iyan. Ngumisi si Blaze. Naglakas loob kang salungatin ang Eulogian Club, laban sa 5 pangunahing pamilya. At huwag nating kalimutan na nasaktan mo ng husto si Ethan, na sinundan ko sa iyo. At ngayon mayroon kang katapangan. Dumating sa mahinahong sagot ni Jeric. Bakit hindi kita harapin? Kung hindi, hindi mo ba ipagpatuloy ang paggawa ng kalituhan at pananakit sa inosente? Nang marinig ito, halos hindi makapaniwala sina Blaze, Oliver, at ang 2 pang kasamahan na may gintong sinturon sa kanilang. Maaaring hinanap sila ni Jeric dahil sa kanilang mga maling gawain, upang manindigan para sa katarungan at ayusin ang mga bagay-bagay. Tumawa si Blaze, na nagsasabing, binata, natatakot ako na hindi mo lang kami mapipigilan ngayon, kundi maabot mo rin ang iyong wakas. Dito. Sa pag-aayos ng mga salita ni Blaze, ang mga nakapaligid na manggagawa ng kasamaan ay humagalpak sa tawanan. Malinaw sa kanilang mga mata na si Jeric at ang kanyang 6 na kasintahan ay biktima lamang, naghihintay na mahuli. Isang ngisi ang sumilay sa mga labi ni Jeric. Ganun ba? Sinulyapan niya sina Lillian, Claire, at ang 4 pang babae, sabi. Mga babae, oras na ninyo ngayon. Agad na lumitaw ang isang malamig na kislap sa mga mata nina Lillian, Claire, at ng kanilang mga kasama. Sabay-sabay silang sumagot, naiintindihan. Sila ay humakbang pasulong, kumuha ng mga paninindigan sa labanan. Sina Blaze, Oliver, Mason, at Henry, ang 4 na masasamang may sinturon na ginto, ay sumundot sa mga ekspresyon ng lubos na pagkagulat. Naisip nila, ano? Hindi niya ipinaglalaban ang sarili niya. Pinapayagan niya ang 6 na babae na makipag-away. Katulad nito, ang mahigit 100 makasalanan na naruroon sa bulwagan ay nagulat. Maya-maya pa ay kumalat ang mapanuksong ngiti sa kanilang mga mukha. So, si Jeric ay duwag, sa loob-loob nila ay nginisyon. Wala siyang lakas ng loob na kumilos, kaya hinahayaan niya ang ilang mga babae na umakyat. Ang sabihing minamaliit ng mga gumagawa ng masama si Jeric ay isang maliit na pahayag. Gayunpaman, ang pagkakita kay Lillian, Claire, at sa mga nakamamanghang babae na naghahanda para sa labanan ay nagpabilis ng kanilang puso. Ang kanilang pagkahilig sa mga dilag na ito ay hindi lihim. Ngunit gaano sila kaseryoso sa isang dakot ng mga babae. Pagkatapos ng lahat, kapag nahuli na sila, hindi ba't kanila na sila para sa pagkuha? Nawala sa kanilang hindi kanais-nais na mga pantasya, bigla nilang napansin ang isang malabong lilang aura na nakapalibot kay Lillian, Claire, at sa 4 na babae. Umikot-ikot ito sa kanilang paligid, naglalabas ng misteryosong enerhiya na tumagos sa hangin. Nasaksihan ito, ang silid ay napunta sa isang maikling estado ng pagkabigla.
Mula kay Blaze, Oliver, at iba pang mga masasamang may sinturon na ginto hanggang sa iba pang daan, lahat ay nagulat. Ang purple na aura na ito kina Lillian, Claire, at kanilang mga kasama ay hindi anumang panloob na mana na nakita nila noon. Ito ay nadama na kakaiba at banyaga. Ito ang nagbunsod sa marami na maghinala na ang mga babaeng ito ay nagsagawa ng ilang natatanging manual ng martial arts. Gayunpaman, kahit na gumamit ang mga kababaihan ng mga natatanging manual ng martial arts, hindi pa rin sila sineseryoso ni Blaze, Oliver, at iba pang mga masasamang may sinturon na ginto. Akala nila, kung tutuusin, mga babae lang sila. Ano kaya ang posibleng gawin nila? Ibaba mo sila. Iniutos ni Blaze. Kabanata 1096. Sa isang segundo, humigit kumulang 100 manggagawa ng kasamaan, mabangis na parang lobo at tigre, ang umungal at sumugod kina Lillian, Claire, at sa grupo. Habang sila ay umaatake, ang Golden Martial God Mana, na katulad ng isang bagyo, ay sumabog mula sa kanilang mga katawan at mga kamao, na naglalabas ng napakatinding aura ng kapangyarihan. Ang hangin mismo ay tila nanginginig sa ilalim ng lakas nito. Mukhang hahampasin ng mga martial god na ito si Lillian, Claire, at ang iba pa. Sa sandaling iyon, sumilay ang malamig na determinasyon sa mga mata ng 6 na babae. Sa coordinated precision, pinakawalan nila ang kanilang pangunahing enerhiya sa bilis ng kidlat, na nagpapalipad sa mga masasamang loob na parang mga saranggola na walang tali. Boom, boom, boom. Sumunod ang sunod-sunod na matunog na pag-crash, kung saan ang 12 ng mga manggagawa ng kasamaan ay sumasabog sa mga dingding ng villa. Pagkatapos gumawa ng ganoong dramatikong paglabas, bawat isa sa kanila ay nakahiga sa labas, malubhang nasugatan, umuubo ng dugo, at walang malay. Ang tanawin ay nag-iwan sa daan-daang mga manggagawa ng kasamaan sa bulwagan na lubos na natigilan. Ang sumunod na katahimikan ay sobrang nakakatakot na halos maramdaman. Ilang saglit lang ay natauhan sina Blaze, Oliver, at iba pa. Itong mga mukhang maselang babae. Ang kanilang lakas ay lubos na nakakatakot. Sa isang kisap mata, bago pa man makapag-react ang sinuman sa mga masasama, sina Lillian, Claire, at ang kanilang 4 na kasama, na sinusundan ng isang kulay ubing aura, ay bumagsak sa kanilang kalagitnaan. Swoosh! Mabilis na dumaan ang mga anino ng palad, at nangingibabaw sa eksena ang nakakatusok na lilang aura. Inilabas nila ang kanilang pangunahing enerhiya, na damapo sa sunod-sunod na manggagawa ng kasamaan. At pagkatapos, isa-isa, ang mga masasamang ito ay ipinadala free. Lumilipad. Ang bulwagan ay umalingaw sa mga hiyawan ng paghihirap at umuusbong na mga kalabog na tila walang katapusan. Bumagsak ang mga masasamang loob sa mga dingding ng villa, na lumikha ng sunod-sunod na butas. Nanginginig ang mansyon sa bawat impact, parang malapit ng gumuho. Bang! Bang! Sa mismong sandaling iyon, iilan pang masasamang tao ang pinalipad ng mga babae. At gaya ng swerte, bumagsak sila ng direkta sa mga haligi ng kargada ng villa. Nang maputol ang mga haligi, nagsimula ng bumaba ang nanginginig na mansyon. Sina Jeric, Lillian, Claire, at ang kanilang mga kaalyado, na may matinding instinct, ay lumabas sa isang iglap, halos mas mabilis kaysa sa isang kisap mata. Mabilis ding umalis sina Blaze, Oliver, at ang iba pang masasamang tao sa mansyon. Nang linisin nila ang gusali, gumuho ito na may kasamang lupa nanginginig na dagandong, na naging mga durog na bato. Kabanata 1097. Ang mga makasalanan, na sa simula ay pinalipad sa labas ni Lillian, Claire, at ng kanilang mga tauhan, ay masyadong mabagal na umiwas sa gumuhong istruktura. Inilibing sila sa ilalim, at halos tiyak na walang nakaligtas. Napuno ng alikabok ang hangin, at ang dating isang engranding mansyon ay nakatayo na ngayon bilang isang tumpok ng mga guho, mga 35 talampakan ang taas. Mga 35 talampakan ang layo mula sa kahangahangang pagkawasak na ito, sa isang madamong lugar, nakatayo sina Jeric, Lillian, Claire, at ang iba pa. Siyempre si Blaze. Naroon din si Oliver, at ang kanilang grupo ng mga manggagawa ng kasamaan, ilang dipo lang ang layo mula sa grupo ni Jeric.
Sa pagmamasid sa wasak na mansyon, at ang karamihan ng mga manggagawa ng kasamaan na inilibing sa ilalim ng mga labi nito, sina Blaze, Oliver, at dalawang iba pang mga kasamaan na may gintong sinturon, galit at pumatay na layunin ay sumiklab ng hindi mapigilan sa kanilang mga mata. Laming-galinga sila at napagtanto na halos 12 na lamang ng kanilang mga kasama ang natitira. Nagkaim ang kanilang mga kamay ng hindi sinasadya. Sa mga kamao. Mula sa orihinal na grupo ng mahigit 100 manggagawa ng kasamaan, 12 o higit pa ang nananatiling buhay. Paanong hindi magagalit sina Blaze, Oliver, at ang iba pang masasamang may gintong sinturon, lalo na kung napakarami sa kanilang masasama ay nahulog sa kamay ng 6 na babae lamang. Hindi maipaliwanag ang pait at galit sa kanilang mga puso. Gayunpaman, ang kaliwanagan ay tumama sa kanila, ang mga ito ay hindi ordinaryong, maselang babae. Sila ay 6 na hindi kapani-paniwalang kakilakilabot na mga babae. Nagpalitan ng tingin sina Blaze, Oliver, at ang dalawa pang masasamang may sinturon na ginto. Nagkakaisa silang nagpasya na magsanib puwersa laban sa 6 na babaeng ito. Sama-sama, umatake, sabay-sabay nilang sigaw. Ang mga gintong aura ng martial god ay sumabog mula sa kanila, na parang kidlat na tumatama kay Lillian at sa kanyang 5 kasama. Kasunod ng kanilang pangunguna, ang natitirang mga masasamang gawa ay sumugod din sa pag-atake. Ngunit sa pagharap sa pagsalakay ng mga nananakot na masasamang ito, ang mga ekspresyon sa mukha ni Lillian, Claire, at ng kanilang mga kasama ay nanatiling kalmado tulad ng isang lawa. Isang malakas na aura ang lumabas sa kanila. Nang malapit nang maabot ni Blaze, Oliver, at ng kanilang mga makasalanan ang 6 na babae, isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ng mga babae. Sa sumunod na sandali, nagpakawala sila ng isang mabangis na sigaw. Isang nakasisilaw na lilang liwanag ang sumabog mula sa kanilang mga palad, na naging sanhi ng matinding panginginig ng hangin. Isang napakalaking puwersa ang pinakawalan. Boom, boom, boom. Nayanig ang lupa habang tinatamaan ng lilang liwanag sina Blaze, Oliver, at ang iba pang mga makasalanan. Pinalipad sila, parang mga saranggola na may pinutol na mga kwerdas. Sunod-sunod silang bumagsak sa lupa, lumilikha ng mga crater sa bawat pagbagsak. Kabog, kabog, kabog. Si Blaze, Oliver, at ang iba pang makasalanan ay nagluwa ng mga subo ng dugo, ang kanilang mga mukha ay namutla sa hindi matiis na sakit na kanilang nadama. Ilang talampakan ng layo, binawi ni Lillian, Claire, at ng kanilang grupo ang Purple Core Energy na nakapalibot sa kanila. Kabanata 1098. Natapos ang labanan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang daan-daang mga apprentice mula sa Eulogian Club. Gayunpaman, ang mga apprentice na ito ay hindi nang ahas na lumapit kina Lillian, Claire, at sa iba pang 4 na babaeng mandirigma. Oo, nakita nila ang mga guho ng gumuhong Vilya at nasaksihan nila sina Blaze, Oliver, at iba pang mga masasamang may sinturon na ginto na lubhang nasugatan at umuubo ng dugo. Si Lillian, Claire, at ang maladyos na husay sa pakikipaglaban ng kanilang grupo ay lubos na nabigla sa mga apprentice na ito. Maging sina Blaze at Oliver, ang mga masasamang ito na may gintong sinturon, ay walang kapantay para sa kanila. Ang mga apprentice na ito ng malevolent culto ay mayroon pa ring ilang kaalaman sa sarili. Siyempre, hindi sila lalapit para makipag-away sa 6 na babae at mamatay ng walang kabuluhan. Matapos mapatalsik ang higit sa 100 makasalanan, si Lillian, Claire at ang iba pang 4 na babae ay medyo natigilan sa kanilang tagumpay. Hindi sila makapaniwala na natalo na nila ang mahigit 100 manggagawa ng kasamaan. Ito ang kanilang unang pagkakataon na humarap sa gayong napakatinding posibilidad, 6 laban sa mahigit 100 ngunit sila ay nanalo. Para kay Lillian, Claire, at sa iba pa, ito ay isang kaaya-ayang sorpresa at isang malinaw na patunay ng kanilang husay sa martial arts. Sa sandaling nakabawi na sila sa kanilang katinuan, ang kanilang mga tingin ay likas na lumipat kay Jeric. Sa hindi malamang dahilan, bumalot sa loob nila ang pagmamalaki nang tumingin sila sa kanya. Marahil dahil sa wakas ay nagawa na nilang protektahan si Jeric, pinuprotektahan siya mula sa panganib.
Pagkatapos, lumingon si Claire kay Jerick at sinabing, Jerick, natalo na natin ang mga masasamang ito. Ano ang dapat nating gawin sa mga nasugatan? Matapos huminto sandali, idinagdag niya, na sinulyapan ang mga apprentice sa paligid, at ang mga taong ito, dapat ba tayong kumilos laban sa kanila? Tiningnan ni Jerick ang nasugatang sina Blaze, Oliver, at iba pa, at mariing sinabing, huwag paganahin ang kanilang martial arts. Oo, walang pag-aalinlangan na sagot ni Claire. Kaagad, siya, si Lillian, at iba pang 4 na babae ay kumilos sa bilis ng kidlat. Nang makita silang papalapit, bumungad sa mga mukha ni Blaze, Oliver, at ng iba pa ang matinding takot. Narinig nila ang utos ni Jerick upang i-disable ang kanilang martial arts. At syempre, ayaw nilang mawala ang kanilang mahalagang martial arts. Sa kabila ng kanilang matinding pinsala, pilit nilang sinubukang umakyat sa mga bunganga, umaasang makatakas. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nagpakawala sina Claire, Lillian, at ang iba pa ang mga pagsabog ng lilang enerhiya mula sa kanilang mga kamay. Direktang tina-target ng mga core energy beam na ito ang kanilang mga core ng mana, na agad na hindi pinapagana ang kanilang martial arts. Namula ang mukha ni Blaze, Oliver, at ng iba pang makasalanan. Hindi pinaganya ang kakayahan natin sa martial arts. Ganun lang. Hindi makapaniwalang naisip ni Blaze. Sila ay mga piling martial gods. Inabot sila ng ilang dekada, hindi mabilang na oras ng pawis at determinasyon, upang maabot ang kanilang antas. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na kinuha ni Lillian, Claire, at ng kanilang grupo ang lahat. Isang napakasakit na suntok kay Blaze, Oliver, at sa iba pa. Gulat na napatingin ang daan-daang apprentice ng Eulogian Club sa paligid. Pinapanood sina Lillian, Claire, at ang grupo. Walang kahirap-hirap na hindi pinaganya ang martial arts ni Blaze, Oliver, at ng iba pa, lalo lang lumalim ang kanilang takot sa mga kakilakilabot na babaeng ito. Hindi sila naglakas loob na maglagay ng daliri kay Lillian at sa kanyang grupo. Matapos i-disable ang martial arts ni Blaze at ng iba pang mas asama, si Lillian at ang kanyang grupo ay matikas na dumaong sa tabi ni Jerick. Jerick, hindi namin pinaganya ang kanilang martial arts, ang 6 na salita, kasama si Lillian, sabay-sabay na sinabi. Tumango si Jerick bilang pasasalamat, aking 6 na asawa, ang iyong unang pamamasyal ay isang napakagandang tagumpay. Magaling. Maliwanag ang mga mukha sa tuwa, sabay-sabay silang tumugon, salamat sa iyong papuri, mahal na asawa. Pagkatapos, pinangunahan ni Jerick ang 6 na babae patungo sa mga malubha na nasugatan na mga manggagawa ng kasamaan, kasama sina Blaze at Oliver, na may martial arts. Ay hindi pinaganya. Nang makita si Jerick at ang kanyang grupo na papalapit, kitang-kita ang takot sa mga mukha ni Blaze at Oliver. Wala silang ideya kung ano ang susunod na gagawin ni Jerick. Ano man ang intensyon ni Jerick, kung iligtas o patayin sila, wala silang kapangyarihan. Hindi lamang sila malubhang nasugatan, ngunit sila rin ay may kapansanan sa kanilang martial arts. Ang pagtayo laban kay Jerick, Lillian, at ang iba ay imposible na ngayon para sa kanila. Ano ang gusto mo sa amin? Si Blaze, nakitang-kita ang takot sa kanyang mga mata, ay patuloy na umaatres, tinutugunan si Jerick sa tonong may kasama. Pagkabalisa, si Jerick, na nakatingin sa kanya at sa iba pang nahulog na mga kalaban, ay nagpahayag. Ngayon, nagpapadala lang ako ng mensahe sa Eulogian Clubs. Kung mangangahas kang gumawa muli ng mga maling gawain o magtangkang kalabanin ako, ipinapangako ko na ang Eulogian Club ay magbabayad ng mabigat na halaga. Sa pagkakataong ito, iniligtas ko ang iyong buhay. Sabihin mo sa master ng kulto mo, mas mabuting huwag mo na akong guluhin. Kung hindi, hindi rin siya mananatiling kulto ng matagal. Nang hindi naghihintay ng tugon, si Jerick, kasama sina Lillian, Claire, at ang iba pa, ay marahang tumalikod at naglakad patungo sa isang Rolls-Royce na nakaparada sa di kalayuan. Sumakay sila sa marangyang sasakyan, na hindi nagtagal ay muling nabuhay at mabilis na umalis, na nag-iwan lamang ng ulap ng alikabok sa likuran nito.
Ilang sandali bago natauhan ang daan-daang apprentice ng Eulogian Club matapos mawala sa malayo ang Rolls-Royce ni Jerick. Nagmadali silang tulungan ang mga malubhan na nasugatan, kasama sina Blaze at Oliver. Sina Blaze, Oliver, at ang iba pang masasamang may sinturon ng ginto ay kinain ng hindi masabi na bahagi. Mula sa kamakailang labanan, sa 130 manggagawa ng kasamaan, 115 ang namatay. Ang ilan na nakaligtas, kabilang sina Blaze at Oliver, ay tinanggalan ng kanilang martial arts. Nagdagdag ng asin sa sugat, ang kanilang pagkatalo ay nasa kamay ng 6 na babae. Ang kanilang reputasyon ay nasira na ngayon. Hindi akalain na manatili sa Eulogian Club. Sa mismong gabing iyon, isinalaysay ni Blaze at Oliver ang mga pangyayari at ang kanilang nakakahiyang pagkatalo, kasama ang babala ni Jerick sa Eulogian Club at sa kulto nito. Ligtas na sabihin na ang mga pag-iingat na salita ni Jerick ay nagpainit ng dugo ng master ng kulto. Ang galit na puno ng kulto ng Eulogian Club ay agad na naglabas ng top-level na direktiba ng pagpatay sa lahat ng kanilang mga kuta sa buong mundo. Ang bawat miyembro ng club ay inutusan na tugisin si Jerick, at hindi lang siya. Lahat ng nauugnay sa kanya, kaibigan o pamilya, ay dapat patayin. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi agad inutusan ng kulto ng Eulogian Club ang mga masasamang loob ng club na pangunahan ang kanilang mga apprentice na salakayin si Jerick sa Nuval. Sa halip, nagpadala siya ng mga 2 hanggang 300 martial gods kay Eldoria. Ang kanilang pangunahing target ay ang pamilya ni Jerick, ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid na babae. Kung nagawa nilang makuha ang mga ito, madali nilang magagamit ang mga ito bilang leverage laban kay Jerick. Sa oras na iyon, magiging madali para sa Eulogian Club na patayin si Jerick. Sa Manor, Kabanata 1099. Nasa sala si Jerick, humihigop ng kape kasama si Rubus. Sa katunayan, mula pa noong araw na si Jerick at ang kanyang 6 na babae ay niruruta ang 130 makasalanan ng Eulogian Club, si Rubus ay hindi na nabigla sa katapangan ni Jerick. Ang kanyang pag-aalala para kay Jerick ay sumangga. Nagkaroon ng bagong pananaw si Rubus sa lakas ni Jerick at naniniwala na kahit personal na dumating ang culto master ng Eulogian Club, maaaring hindi siya katapat ni Jerick. Dahil dito, natagpuan ni Rubus ang kanyang sarili na madalas na bumibisita sa mansyon ni Jerick, may pag-uusapan man o wala. Sa isang body na tulad ni Jerick, na ang hindi kapani-paniwalang lakas kahit na ang Eulogian Club ay hindi makayanan, si Rubus ay natural na gustong damaykit sa kanya. Ang pagkakaroon ng isang kakilakilabot na sinumpaang kapatid ay nangangahulugan na si Rubus ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa sinumang manggahas na manggulo sa kanya. Ang sinumang maglakas loob na mang-api sa akin, naisip ni Rubus, kailangan lang ng isang nob mula sa aking kapatid, at matatakot sila sa kanilang mga talino. Kinuha ni Rubus ang kaldero at nagsalin ng kape para kay Jerick at sa kanyang sarili. Sa katunayan, mula nang ang kahangahangang tagumpay ni Jerick laban sa mahigit 100 makasalanan mula sa Eulogian Club, si Rubus ay hindi lamang madalas na bumisita sa kanya ngunit nagsimula rin siyang magtimpla ng kape para kay Jerick bilang isang katulong. Pagkatapos magbuhos, tumingin si Rubus kay Jerick at sinabing, "Jerick, narinig mo na ba ang tungkol sa mga kamakailang aktibidad ng Eulogian Club?" Tumugon si Jerick na may walang pakialam na ekspresyon, "Ano ang ginagawa ng Eulogian Club?" Sa pamamagitan ng aking mga koneksyon, narinig ko na ang Silk Master ng Eulogian Club ay galit na galit matapos malaman ang tungkol sa iyong tagumpay. Siya ay nagpapatawag ng daan-daang makasalanan mula sa buong mundo. Mukhang nagpaplano sila ng isa pang hakbang laban sa iyo. Dapat kang mag-ingat, babala ni Rubus. Bagamat iminungkahi ni Rubus ang pag-iingat, tila siya ay lubos na binubuo. Dahil alam niya ang kakayahan ni Jerick na pangasiwaan ang Eulogian Club. Gaya ng inaasahan, Jerick remained unflustered, replying, "Huwag kang mag-alala, Rubus. Kahit na magpadala ang Eulogian Club ng mas maraming masasamang loob, kakayanin ko ito. As I say, I'll counter whatever move na gagawin nila." Talagang determinado ka bang makipag head-to-head sa Eulogian Club hanggang sa katapusan? Tanong ni Rubus na malalim ang tingin.
Ang mga mata ni Jeric. Hindi ako nakikialam sa iba maliban kung ginugulo nila ako. Kung ipipilit ako ng Eulogian Club, hindi ako tututol na labanan sila hanggang sa huli, sabi ni Jeric. Bagamat sinabi niya iyon, sa kaibuturan, alam ni Jeric na walang ibang pagpipilian kundi ang labanan ng Eulogian Club hanggang sa mapait na wakas. Bukod sa intensyon ng club na puntiryahin siya, nalaman din ni Jeric mula sa God's Eye na sa loob ng ilang taon, ilalagay sa panganib ng Eulogian Club ang Eldoria sa pamamagitan ng pagkidnap sa daan-daang libong mamamayan nito para sa pagkaalipin. Bilang isang mamamayan ng Eldoria, hindi hinahayaan ni Jeric na ipagpatuloy ng Eulogian Club ang paghahari nito ng terorismo. Jeric, habang medyo nag-aalala ako para sa iyo, naniniwala talaga ako na, sa huli, lalabas ka sa itaas, sabi ni Rubos ng buong katapatan, tumingin ng diretso kay Jeric. Hindi tulad ng ilang araw na nakalipas, nang siya ay puno ng pag-aalala para kay Jeric, si Rubos ngayon ay puno ng kumpiyansa. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jeric, salamat, Rubos. Nanatili si Rubos sa villa ni Jeric para sa mas magandang bahagi ng umaga. Pagkaalis niya ay biglang nanliit ang mga mata ni Jeric. Bigla, sa pamamagitan ng mata ng Diyos, nasulyapan ni Jeric ang mga napipintong aksyon ng Eulogian Club. Agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay. Sa pamamagitan ng mata ng Diyos, natuklasan niya na ang kulto ng Eulogian Club ay nagpadala ng 100 martial gods kay Eldoria. Ang kanilang target, ang mga magulang at nakababatang kapatid ni Jeric. Ang katapangan ng Eulogian Club na ay target ang kanyang pamilya ay malinaw na tumawid sa pulang linya ni Jeric. Nang hindi namamalayan, nakakuyom ang mga kamao ni Jeric. Mabilis niyang kinuha ang phone niya at nag-dial ng number. Mabilis na sinagot ang tawag, at isang nagmamalasakit na boses ang dumaloy sa hello, Jeric, kumusta ka na sa mess court? First I'm doing well in mess court, Christine, sumagot si Jeric. May importante akong gawain sa iyo, Emma, Daphne, at Yolanda. May maitutulong ka ba? Ano ang kailangan mong gawin namin? Tanong agad ni Christine. Idinetalye ni Jeric ang lahat sa kanya, tinitiyak na naiintindihan niya ang bawat tagubilin. Sa pagtatapos ng kanyang paliwanag, nagtanong siya, Christine, nakuha mo ba lahat iyon? Naiintindihan ko. Jeric, tiniyak niya sa kanya. Tumango, kahit na hindi niya nakikita, idinagdag ni Jeric, sige, sumakay ka kaagad. At tandaan, kung may mangyari, tawagan mo ako. Nakuha ko. Sagot ni Christine bago ibinaba ang tawag. Nang matapos ang tawag, sumili sa mga mata ni Jeric ang matinding determinasyon. Kasama sina Christine, Daphne, Emma, at Yolanda tungkol dito, gusto kong makita kung paano naglakas loob ang Eulogian Club na hawakan ang aking pamilya, naisip niya. Tiyak na magbabayad sila ng mabigat na presyo. Samantala, ang Fenceville, Eldoria, sa isang tahimik na manor na napapalibutan ng makulay na mga halaman, ang mga magulang ni Jeric at ang kanyang kapatid na babae, si Everly, ay magiliw na nagho-host kina Christine, Emma, Daphne, at Yolanda. Ang katotohanan na ang mga babaeng ito ay mga kasintahan ni Jeric ay hindi nalihim sa kanyang mga magulang. Paanong hindi nila malalaman? Noong nasa Fenceville si Jeric, madalas bumisita ang apat na ito. Sa paglipas ng panahon, naging malinaw ang kalikasan ng kanilang relasyon sa kanya. Noong una, nagulat ang kanyang mga magulang na napakaraming kasintahan ni Jeric. Gayunpaman, nang makilala nila ang mga batang babae, napagtanto nila na ang bawat isa ay hindi lamang nakamamanghang kundi puno rin ng biyaya at may mga katangiang nagpapahiwalay sa kanila. Sila talaga ang cream of the crop. Nang makita ang mga babaeng ito, nagustuhan ng mga magulang ni Jeric ang bawat isa, at nahirapan silang pumili ng paborito sa kanila. Ang pagmamahal na ito ang nagbunsod sa kanila na lihim na umasa na maaaring pakasalan silang lahat ni Jeric. Kaya, higit silang nasiyahan sa ideya ng pagkakaroon ni Jeric ng maraming kasintahan. Naglabas sina Harlan at Sofia ng ilang plato ng sariwang prutas, mansanas, lychee, longan, at ubas. Sa isang malawak na ngiti at walang pag-aalinlangan na init, sinabi ni Sofia sa apat na babae, kumain na kayo, mga mahal sa buhay.
Pakiramdam sa bahay at huwag tumayo sa seremonya. Sa totoo lang, madalas bumisita sina Christine, Yolanda, Daphne, at Emma sa manor kaya medyo pamilyar sila sa lugar at sa pamilya. Alam din nila na si Sofia ay tunay na humahanga sa kanila, tinatrato sila tulad ng kanyang sariling mga anak na babae. Siyempre, Auntie, matamis na sagot nila, ang mga puso ay nag-init sa kanyang pagmamahal. Ang grupo, kasama si Everly, ay nagkwentuhan, nagmemeryenda ng mga prutas. Napuno ng kanilang tawanan ang silid sa tuwing may nakakatuwang paksa. Lumipas ang oras, at nagpatuloy ang kaaya-ayang kapaligiran sa loob ng halos isang oras. Biglang nag-iba ang masayang mood. Sabay-sabay na kumunat ang mga kilay ng apat na babae, na parang may mali. Sa sandaling iyon, isang mapilit na boses mula sa labas ang humihiling. Sino ka? Bakit ka nakikialam? Ngunit sa sandaling nawala ang boses, isang hiyawan ang umalangaw-ngaw, at pagkatapos ay nagkaroon ng katahimikan. Sa loob ng sala, alam ni Christine at ng ibang babae na ibinaba na ang sumigaw. Sina Harlan at Sofia, pati na rin si Everly, ay binawi, na pagtantong may mali sa labas. Walang kupas na pumiglas, ang apat na babae ay tumayo mula sa kanilang mga upuan. Hinarap ni Christine ang mga magulang ni Jeric, uncle and auntie, mukhang may problema sa labas. Well, handle it. Please, stay inside the villa. Damang-dama ang pag-aalala ni Sofia, kaya mo ba silang itaboy? Paano kung mapanganib sila? Hindi ka ba malalagay sa panganib? Sinubukan ni Christine na pakalmehin siya. Huwag kang mag-alala, auntie. Si Jeric ang personal na nagsanay sa atin. Kaya natin ang ating sarili. Nang marinig ito, napahinga ng maluwag sina Harlan at Sofia. Nalaman nila mula sa mga batang babae na si Jeric ay isang mabigat na militar. Bagamat hindi sila sigurado kung kailan at saan nakuha ni Jeric ang kanyang mga kasanayan, sila ay may matatag na pananampalataya sa kanyang martial arts. Kabanata 1100. Christine, Yolanda. Lumabas ng mansyon sina Daphne at Emma. Habang ginagawa nila, nakita nila ang isang daang matanda na nakadamit sa looban na pawang nakasuot ng itim. Ang bawat isa sa mga lalaking ito ay may matalim na tingin at naglalabas ng aura ng napakalakas na kapangyarihan. Sa katunayan, ang mga matatandang ito na nakasuot ng itim na damit ay ang mga gumagawa ng masama sa harap ng Philogian Club. Sila ay ipinadala sa pamamagitan ng utos ng club upang makuha ang pamilya ni Jeric. Nakahiga sa lupa ng patio ang mga 20 hanggang 30 walang malay na martialists mula sa Dragon Sect. Ito ang mga may pananagutan sa pagprotekta sa pamilya ni Jeric, at malinaw na nawalan sila ng kakayahan. Mga gumagawa ng masama. Sinulyapan ng daang makasalanan si Christine at ang iba pa nang lumabas sila ng mansyon, malinaw na hindi sila tinuturing na makabuluhang banta. Sa kanilang mga mata, ang apat na babae ay malamang na mukhang mga kasambahay lamang ng asyenda. Gayunpaman, ang kanilang kagandahan ay hindi napapansin, na maraming mga masasamang loob ang nagtutulak sa paningin. Malamig na tanong ng Feding Gold-Belted Evildor, na may mahabang puting buhok at malamig na tingin. Hoy, nasaan ang mga amo mo? Ilabas mo sila ngayon, o papatayin ka namin. Si Christine, nang makatanggap ng tawag mula kay Jeric, ay alam na niya na ang Eulogian Club ay kilalang-kilala sa mga masasamang gawain nito. Nang marinig ang banta ng taong may gintong sinturon na papatayin, naunawaan na niya ngayon ang kanilang masamang kalikasan. Talagang wala silang kwenta, naisip niya. With a steely expression, Christine retorted, "Makinig kayo, Evildors. Hanggat naririto kami, hindi kayo makikinig sa pamilya ni Jeric. Kung aalis ka ngayon, baka ilibre ka na lang namin. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa hindi pagpapakita ng awa." Nang marinig ang nagyayelong mga salita ni Christine, hindi lamang pangungutya ang ipinakita sa ekspresyon ng mukha ng masasamang may gintong sinturon. Ngunit ang iba sa mga gumagawa ng kasamaan ay humagalpak din sa pagtawa. Tama ba ang narinig natin? Nanunuya sila. Gusto tayong pigilan ng ilang babaeng ito. At naglakas loob silang takutin tayo. Umalangaw-ngaw ang tawanan sa buong lugar.
Hindi katakataka na ang mga masasamang iyon ay kutsain sila ng ganoon. Para sa kanila, ang ideya na si Christine at ang kanyang tatlong kasama ay tumindig laban sa mahigit 100 manggagawa ng kasamaan ay tila nakakatawa. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang pangungutya, malamig na gumanti si Christine, "Hindi ka naniniwala sa amin, bakit hindi subukan ang iyong kapalaran laban sa amin?" Ang karamihan ng mga manggagawa ng kasamaan ay naging halatang galit. Ang huling bagay na gusto nila ay kutsain ng isang babae. Ang mga mata ng masasamang may sinturon na gininto ang kumikislap sa kapahamakan. Sinulyapan ni 11E ang ilan sa kanyang mga kampan at nag-utos, "Ibaba ninyo sila." Ilang manggagawa ng kasamaan, na sabik na kumilos, ay sabay-sabay na tumugon, "Oo, Kane." Ang isa sa kanila, na mukhang nasa edad 50, ay bumaling sa gintong sinturon na manggagawa ng kasamaan, na tinatawag na Kane, at sinabing, "Kane, may kahilingan ako. Kapag nasupil natin ang mga babaeng ito, maaari ko bang kunin ang isa?" Si Kane, na may mahigpit na ekspresyon, ay sumagot, "Kung sino ang makahuli sa kanila, makukuha sila." Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ng mga masasamang loob sa pananabik at sabik silang nagpasalamat kay Kane, "Salamat, Colonel." Ang iba, na hindi napili para sa gawain, ay tumingin ng may inggit. Lahat sila ay umaasa ng pagkakataong umakyat at posibleng umangkin. Isa sa 4 na babae para sa kanilang sarili. Siyempre, si Kane ang kanilang pinuno, at kung wala ang kanyang mga utos, walang nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ang mga piling manggagawa ng kasamaan, na may masasamang ngiti, ay biglang nagpakawala ng gintong martial god aura. Ang mabigat na enerhiya ay tumagos sa buong patio, nagpapadala ng panginginig sa gulugod ng lahat. Sa isang iglap, ilang masasamang tao ang nagbago sa anino ng kidlat, na naglunsad ng kanilang pag-atake kay Christine at sa kanyang tatlong kasama na nakatayo sa harap ng mansyon. Ang puwersa mula sa kanilang mga pag-atake ay napakalakas kaya halos maramdaman. Sa pagharap sa mabangis na pagsalakay, sina Christine, Yolanda, Daphne, at Emma ay nanatiling kalmado gaya ng tubig, hindi man lang kumikibo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanilang mga mata. Bang! Marahas na nanginig ang hangin. Biglang may lumabas na purple aura mula sa 4 na babae, na bumalot sa kanila. Isang napakalakas na enerhiya ang lumabas mula sa kanila. Sa susunod na sandali, ang mga sinag ng lilang liwanag ay bumaril mula sa kanilang mga kamay, na pinupuntirya ang paparating na mga manggagawa ng kasamaan. Nang makita ang mga purple beam na pinaputok ni Christine at ng kanyang team, hindi humanga ang mga gumagawa ng masama. Ilang babae lang. Gaano sila kalakas? Naisip nila. Bilang mga kilalang manggagawa ng kasamaan, paanong hindi nila mahawakan ang mga babaeng ito? Gayunpaman, malapit na nilang pagsisihan ang kanilang pagmamataas. Boom, boom, boom. Habang tumatama sa kanila ang purple aura, ang kanilang martial god aura ay agad na nidispatcha ng violet energy, na pagkatapos ay hamampas. Direkta sa kanila. Kabog, kabog, kabog. Sumabog ang dugo mula sa mga bibig ng mga masasama. Tulad ng mga saranggola na may pinutol na mga kwerdas, pinalipad sila ng paurong, bumagsak sa lupa ng may lakas na lumikha ng malalalim na bunganga. Napakatindi ng epekto kaya nawala ng malay ang mga masasama sa lugar. Lumakas ang hangin na parang kamatayan. Ang gininto ang sinturon na makasalanan at ang iba pa niyang uri ay nagulat, ang kanilang mga mag-aaral ay lumiliit sa hindi makapaniwala sa eksenang lumaganap sa kanilang harapan. Ang ilang kababaihan ay nawalan ng kakayahan sa ilang kilalang makasalanan. Hinamon nito ang lahat ng kanilang nalalaman. Biglang sumagi sa alaala ang masasamang gawa ng gintong sinturon. Naalala niya ang kaganapan sa novel kung saan mahigit 100 makasalanan ng Eulogian Club ang natalo ng 6 na babae. Nalipat ang tingin niya kay Christine at sa mga kasama nito. Kayo rin ba ang mga babaeng responsable sa mabibigat na casualty? Sa mga masasamang loob ng Eulogian Club sa novel? Tanong niya. Nang marinig ito, baka sa mukha ni Christine at ng kanyang mga kasama ang pagkalito. Novel. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, sagot ni Christine.
Habang hindi pa kami nakakapunta sa Nouvel at hindi pa nagdulot ng anumang pinsala sa iyong mga martial gods. Ngayon, dito at ngayon, titiyakin naming lahat kayo ay haharap sa matinding kahihinatnan. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatitig sa ginintoang may sinturon na makasalanan na si Cain. Posible ba talaga? Ang ginintoang sinturon na makasalanan na si Cain ay nagmuni-muni. Bago dumating dito, nakatanggap sila ng intel na si Jeric at ang 6 na babaeng iyon ay nasa Nouvel pa. Paano sila nakabalik sa Eldoria ng ganoon kaga? Naisip niya. Inaalala ang babala ng mahigit 100 martial gods mula sa Eulogian Club na matinding natalo ng 6 na babae, hindi basta-basta gagawin ng golden-belted Evildor na si Cain. Ang matapang na deklarasyon ni Christine na magdulot sa kanila ng matinding pagkatalo noong araw na iyon ay nagpasigla lamang sa galit ni Cain. Tingnan natin kung sino ang kumagat ng alikabok ngayon, ungol ni Cain, isang mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. Tinignan niya ang mga kasamahan niyang gumagawa ng masama at sumigaw. Sabay-sabay nating ibaba ang 4 na babaeng ito. Sa kanyang utos, ang nakapaligid na 70 kakaibang manggagawa ng kasamaan ay sabay-sabay na sumabog, na nagpakawala ng aura ng martial god. Ang tunog ay nakakabingi, tulad ng tuloy-tuloy na pagkulog, at ang kapaligiran ay sinisingil ng napakalaking pag-alon ng kapangyarihan. Ang mga figure ay tumakbo pasulong, nakapagpapaalaala sa mga kidlat, na naglunsad ng kanilang pag-atake kay Christine at sa kanyang grupo. Ang matinding puwersa sa likod ng kanilang mga suntok at ang umiikot na enerhiya ng martial god ay naramdaman ng napakatindi na tila ba ang lakas ng hangin. Makabasag. Swoosh. 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 Gitling. Sa pagharap sa pagsalakay ng mahigit 70 masasamang tao na sumusugod sa kanila, ang mga ekspresyon ng mukha ni Christine at ng kanyang mga kasama ay nanatiling hindi nababagabag. Ang kanilang kalmado at pagiging matulungin sa labanan ay nagmula sa katotohanan na sila ay mga magsasaka, at habang ang mga masasamang ito ay maaaring maging mabangis at brutal, sila ay mga martial gods lamang. Nagkaroon ng malawak na bangin sa pagitan ng mga magsasaka at mga ordinaryong martialists ng makamundong mundo. Gaano man kahusay ang mga martialists na ito, hinding-hindi nila mapapantayan ang kapangyarihan ng isang cultivator. Ang mga masasamang ito ay hindi tunay na banta sa kanila. Nang malapit nang makarating sa kanila ang ilan sa pinakamabilis na manggagawa ng kasamaan, isang matalim na kinang sumili sa mga mata ni Christine at ng kanyang grupo. Pagkatapos, ang mga daloy ng Purple Core Energy ay lumipad sa amin, tulad ng mga shooting star na tumutusok sa hangin, na tumatama sa sunod-sunod na manggagawa ng kasamaan. Nagsisigaw sa sakit ang mga tinamaan ng Purple Core Energy ng mga babae, at isa-isa silang itinapon pabalik, ang kanilang mga anyo ay nagkalat na parang mga daong nalaglag. Ang sunod-sunod na alon ng mga manggagawa ng kasamaan ay naglunsad ng kanilang mga pag-atake, para lamang maitaboy ng mga meteoric na pagsabog ng pangunahing enerhiya mula sa 4. Mga babae. Sa pakiramdam na parang ang tagal ng pagtimpla ng isang tasa ng kape, lahat ng masasamang umaatake kay Christine at sa kanyang grupo ay pinalipad ang kanilang mga katawan na nagkalat sa looban, namimilipit sa matinding paghihirap. Walang makakabangon muli. Ang tanging natitirang nakatayo ay si Cain, ang gintong sinturon na makasalanan. Siya ay lubos na natulala. Mahigit sa 70 martial god Evildors ang natalo ng walang kahirap-hirap, na wala ni isa man lang ang natitira para lumaban. Niyanig siya ng katotohanan sa kaibuturan. Ang dahilan kung bakit inutusan ni Valley ang lahat ng masasamang tao na salakayin si Christine at ang kanyang 3 kasama ay dahil alam niya ang kanilang walang katulad na lakas. Gayunpaman, naniniwala siya na sa kanyang napakaraming bilang, maaari nilang lunurin ang mga ito sa dagat ng mga mandirigma. Gayunpaman, ang kanyang diskarte ay naging isang malungkot na